Hello! Magandang umaga. Ohayo gozaimasu. Welcome to ang sabi ni Daddy sa vlog. At nandito po ako sa bridge over troubled water. Ayan. Namamasyal po si Daddy at nagpapainit. Dahil una-una po hindi na po masyadong malamig. Kahapon po ay naka-t-shirt lang ako lumabas. Nagpunta po kami sa office na pinagbabayaran ng pension dahil obligado po talaga tayo magkaroon ng pension para pagtanda natin meron tayong mahuhugot o meron tayong mapagkukunan ng paggastos natin. Yun po ay required dito dahil lahat po halos ng tao ay nagbabayad ng nenkin o pension. Meron pong balat ng uwang dito. Ayan. Nagbalat na po. Iniwan niya yung kanyang damit yan. Nakakatawa pong tignan. At meron pong ibon na sumisisid para manghuli ng isda. Galing po sumisid. Parang sirena. Andyan lang po siya. Ayun, malayo na rin narating. Hindi ko na makuna ng camera. Papakita ko po sa inyo na ang pagtatapos ng sakura o cherry blossom dito sa Okayama, Japan. Andito po ako sa pinaka-crossing at nasa harapan ng Wing Karaoke. Ayun po. Patawid na po ako para po pumunta dito sa puno ng sakura cherry blossom na tapos na wala nang halos tumutubo na yung mga dahon niya at halos konti na bulaklak dahil umpisa na po na summer at umpisa na po ng mag-ingat po sa heat stroke kagaya po sa Pilipinas na napakainit, kaya mag-ingat po tayong lahat. Ayan, nandito po ako at nakikita nyo itong bulaklak na pink ay maganda po ito, lalo na itong mga buko pa. Pag sibol po nito, ipapakita po natin ulit sa next video ko na talagang parang ikinumot na bulaklak dito sa park na pinuntahan ko. So makikita nyo yung puno ng cherry blossom. Ayan. Naghahalo na po yung dahon niya. Tumubo na po yung dahon niya. At ang kanyang mga bulaklak ay konti na lang dahil nalalagas na po ito. Dahil nag-uulan po nung nakaraang araw. At talagang makikita nyo na ang pagbabago ng puno. Ito po ang isa sa puno ng cherry blossom. Pero sa ibang lugar po ay meron pa. Dito po sa amin ay wala na. Patapos na. Talagang tapos na po dahil ayan, makikita nyo kung makikita nyo yung mga green na yan. Yan na po ang dahon ng cherry blossom. Na dati makikita nyo na puro bulaklak. Ayan. Wala na po halos na natira dahil andito po at inaanod na po sa ilog at nandito po sa baba nagkalat po yung mga petals. Kaya po talagang sobrang ikli po ng cherry blossom. Talagang pag na mulaklak siya talagang
Ang cherry blossom po ay panibagong buhay na magsisimula para pong buhay ng tao na o buhay natin na talagang walang permanente. Talaga pong lahat tayo ay ipinanganak at mawawala dito sa mundong ito. Panalangin na lang natin na bigyan tayo ng mahabang buhay na sa Diyos na para sa ating mga umaasa sa atin at para po sa mabigyan natin magandang kinabukasan ng ating mga pamilya, lalo na yung mga nagtatrabaho sa abroad. Kaya sana po ay alagaan niyo natin ang ating sarili. Kaya makikita niyo po talagang mainit. Alam niyo po, ang ating buhay ay hindi naman minamadali. O hindi natin kailangang mag-rush para magkaroon tayo ng magandang buhay. Ang kailangan natin ay magkaroon ng katahimikan at magkaroon tayo ng hindi naman po yung katahimikan na hindi ka nababangon. Ang kailangan po natin magkaroon ng peace of mind at kailangan po natin maging masaya para po sa ating pamilya. Lahat po ng mga bagay ay may katapusan, may limitasyon. Kailangan po natin talagang pasayahin ang buhay natin sa mga nakikita natin maganda. Iwasan po natin ang mga hindi magandang nakikita. Ignore na po natin yung mga ganon para po maganda ang ating takbo ng buhay. Ngayon po ang cherry blossom ay sumisimbolo ng bagong buhay at bagong pag-asa para rin tayong mga tao na dumaan man tayo sa krisis o dumaan man tayo sa mga hindi magandang nangyari o hindi magandang nangyari sa ating buhay, ay kailangan natin bumangon at kailangan natin magpatuloy sa buhay dahil ito'y hindi ginagawa natin sa ating sarili, gagawin natin to para sa ating pamilya. Kaya sa lahat ng mga nanonood dito, mahirap minsan gawin, napakahirap minsan gawin na kailangan mong, kahit kailangan mong magsumikap wala pa rin. Sabayan po natin ng dasal at sabayan po natin ng tiwala sa ating sarili na may kakayanan tayong magbago at may kakayanan tayong maging maunlad ang ating buhay. Basta po isaalang-alang natin ang ating pong mga inspirasyon sa buhay, gaya po ng ating mga anak at gaya po ng ating mga magulang. Kaya wag po natin sayangin ang mga pagkakataon na binabaliwala po natin ang mga dumaraang araw, dahil kahit na po isang araw ay dapat natin ipagpasalamat dahil binigyan po tayo ng Diyos ng panibagong buhay at panibagong pag-asa dahil buhay pa po tayo at malakas pa. Kaya sana maging maayos ang buhay natin lahat at may pagpatuloy natin ang mga dapat natin gawin o naiwan natin gawain para magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Yan po ang may papayo ko sa ating mga kababayan. Ang pagbabagong buhay o ang pag-aayos ng ating buhay. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang po ang ating maikling kwentuhan para po sa ating buhay at sana po ay nasa mabuti kang kalagayan at sana ay nasa malusog na pangatawan at mag-iingat po kayo lagi. Ito po ang sabi ni Daddy, ang kwento ng mga buhay at ang pagtatapos ng sakura o ng cherry blossom ay parang buhay ng isang tao. Matatapos man ito, babalik at babalik upang gumawa ng panibagong magandang buhay para sa ating hinaharap at para sa ating mga mahal sa buhay. Yan. Sana po may natutunan tayo at na parang pari na naman si Daddy na nagbibigay ng payo. Kaya hanggang sa muli po natin pagkita. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!